Ayan, so magandang araw mga kababayan, and this is Divine PH. And alam nyo po, noong mga nakaraang araw, di ba, ang daming mga issues na naglabasan. Actually, yung mga issues na yan, lalo na yung mga hindi naman kailangang patulan talaga. Ayoko talagang patulan. Pero ang nangyayari po kasi, kaya ako nagre-react sa mga naglalabasan ng mga issues na yan. Kasi una sa lahat, yung ginagawa po nila, hindi lamang po nami-mislead yung mga kababayan natin. Kasi yung pinapakalat nilang mga fake news sa administrasyon, syempre pag hinayaan po natin yan, paano natin malalabanan? So kaya po kinokorek natin. Pangalawa po, buti sana kung ganun lang ginagawa nila. Pong slip po sa kanila, bastos yung bibig. Wala nang respeto. Ako sa lahat, ako hindi ko naman sinasabi yung perfecto ako Pero ayoko kasi nang binabastos si President Bongbong Marcos. So, bago po natin pag-usapan yon, ito gusto ko pong pag-usapan. Kasi po kung matatandaan nyo na sinabi ni ex-President Duterte kay Pastor Kibuloy na magpa-aresto siya. Na harapin niya po and magpa-aresto siya. So, yan po yung naging advice ng kaibigan niya na si ex-President Duterte kay Pastor Kibuloy na magpa-aresto ka. Get yourself arrested. Which is, dapat naman talaga. Kasi di ba kung wala kang kasalanan, patunayan mo. Hindi lamang doon sa mga nasa Senado, hindi lamang sa kanila. Pati syempre sa mga tao. At sa mga naniniwala sa'yo. Di ba binibigyan ka na ng opportunity Yun din sabi ni PBBM, di ba? Ano ikakatakot mo? Kumbaga, didepensahan mo lang naman sarili mo Papatunayan mo lang naman sa kanila na wala kang mali, wala kang kasalanan. Mabait ka, kagaya ng sinabi mo. Di ba? Sinabi mo yun nung sa yung statement na nilabas nyo po. So, sabi nyo din sa statement nyo, di ba, na bakit ginaganyan yung taong mabait na kagaya nyo. Sige nga, i-justify nyo nga sa amin kung ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng mabait. Sige nga po. Ano ba ang definition ng mabait? Yun ang aabuso ng kapwa? Sige nga. So, ito pag-usapan natin. Since sa pag-usapan na natin yung si Pastor Kibuloy at yung mga statement niya ng mga nagdaang araw, may isa pong nakaagaw ng pansin ko. Isa po siyang worker ng kingdom or tagasunod niya. Sabihin na natin, ano bang tawag nyo doon? Worker, tagasunod, mga nauuto nyo, yun ba yung tawag nyo sa kanila? So, whatever it is, so ito po, nakita ko siya kasi naghahanap kasi ako ng mako-content. So, nakita ko po siya and then pinakinggan ko yung sinabi niya po kay PBBM. Sabi niya, Bongbong Marcos resign. First Lady Luis Araneta Marcos, Bisaya pa yung sinabi niya nung una, pero tinagalog niya, umalis ka sa bansang ito. Papaalisin mo yung First Lady, ba't hindi ikaw ang umalis? Ba't hindi kayo ang umalis? Kung ayaw niyo, sino kang may ganang magpaalis sa First Lady? Nagtatrabaho yan. Tumutulong yan kay PBBM sa mga government works. Yung mga programa nila para sa bansa natin. Sino ka para magpaalis sa kanya? Ikaw ba, ano bang ambag mo? Siguro sa simbahan nyo, may ambag ka. Ikaw isa ka ata dun sa nakikita namin na, alam mo yun, parang nasusulisit. Madalas yan lalo na nung nasa mall ako, pag bumabiyahe ako, ganyan. Isa ka siguro sa ganun. Papaalisin mo yung tumutulong sa Administrasyong Marcos para sa mga proyekto nito. Ikaw nga itong walang ambag. Ano pa yung sinabi niya? Tinira niya po din si House Speaker Martin Romualdez. Pati na rin po si Senadora Risa Hontiveros. So, ito lang naman po yung point ko, di ba? Since sinasabi ni Pastor Kibuloy na mabait siya, bakit yung mga tao mo ganyan magsalita? So, ibig sabihin ba niyan na kasi nagre-reflect yan yung pitching mo sa kanila, kung ina-adapt ba nila, kung isinasabuhay ba nila, kung ginagawa ba talaga nila. Wala po akong sa mga religion.
Gusto ko lamang po kasing i-ano yung point ko na, di ba, kiniklaim mo nga na mabait ka. Yung ginagawa ng mga trabahante mo, ng workers mo, or sino pa yan sila, magre-reflect yan sa'yo. So, kung gumawa ng masama, kasi sinasantukan na nila eh, di ba? Ikaw nga, sabi mo nga, kiniklaim mo, appointed son of God ka. Yun yung claims mo. Ganon din ang claims ng mga naniniwala sa'yo. So, kung ikaw talaga ang appointed son of God, bakit yung mga tao mo, yung asal nila, bakit parang hindi naman nagre-reflect dun sa mga tinuturo mo? Sabi mo nga kanina, mabait kang tao. May mabait bang tao na mag-a-accuse ng walang evidence? Yung aakusahan mo na kagad, ang inakusahan mo, presidente, diba? Tsaka first lady. Diba? Inakusahan mo sila na parte sila or pinagkalulukan nila sa Amerika. Ganyan ba ang definition ng mabait? Alam mo kung sino yung mabait? Si President Bongbong Marcos. Bakit? Di ba kahit na sinabihan mo na ano sila, kakonsyaba sila ng US. Ano ba yung advice ni President? Ang tanging naging advice niya lang naman is harapin mo yung mga tanong sa'yo. Kasi ikaw rin ang magbe-benefit niyan kung wala kang tinatagong mali. Di ba? Patunayan mo lang. Sagutin mo yung mga tanong, patunayan mo na wala kang ginagawang mali. Di ba napakadali? Pinagsalitaan ka ba ng di maganda ni PBBM? Wala naman. So, mabalik tayo dun sa, kasi naiinis ako eh. Pasensya na po. Hindi ko kasi kayang makarinig ng ganun na presidente ko binabastos mo. Sino ka ba? Yan ba ang tinuturo sa inyo? Pagka may mga simba kayo, may mga, ano bang tawag doon, mga cell group ba? Hindi ko kasi alam eh. Yan ba ang tinuturo sa inyo? Yan ba ang natutunan nyo na magsalita ng hindi maganda sa kapwa nyo? Kasi, eto, paulit-ulit ako nagsasabi na kung ano yung ugali ng mga naniniwala sa'yo, nagre-reflect yan sa'yo kung paano ka makipag-usap, kung paano ka magsalita sa mga tao. So, kung bastos yung mga workers mo, hindi lahat. Pero karamihan. Karamihan. Kung bastos yung mga workers mo, kanino nila nakita yan? Siyempre sa'yo. Kaya mo bang i-prove sa amin na ni isang tao wala kang inargabyado? Pwedeng may naargabyado ka sa mga tauhan mo, sa mga workers mo, sa mga nagsisimba sa'yo, sa mga empleyado mo dyan. Mapuprove mo ba sa amin na wala ni isang tao na pinagmalupitan mo na ginamit mo na nga, tapos ang gano'n pang gagawin mo, pagtutulungan nyo pa? Maipoprove mo ba sa amin yan? Kasi kiniklaim mo dun sa statement mo na mabait kang tao eh. Sige, alam mo, sabi kasi nung babae na worker ni Kibuloy, na ano daw, mga demonyo daw yun nasa gobyerno. O sige, sabihin na natin, yan yung gusto mong sabihin eh, hayaan ka na namin ha. Sabi niya din na magsialis sila dito. Eh, ba't hindi kayo ang umalis? Ba't kailangan nyo ipilit yung sarili nyo dito? Kung ayaw nyo sa administrasyon ni PBBM at the First Lady, lumayas kayo dahil hindi naman namin kayo kailangan dito eh. Hanggat wala kayong inaambag, eh, ang dami pa ang problema ng franchise nyo. Hindi nyo pa nga nakasasagot ng maayos. Biruin mo, kayo kulang-kulang sa dokumento. Tapos yung ABS-CBN, grabe nyo pagtawanan. Oh. Mga mababait nga kayo, no? Huwag nyo kaming isama sa panawagan nyo kasi kayo lang yan. Ilan lang ba kayo? Hindi nyo na kami kailangan isama. Hindi kami nauuto ng kulto. Alam nyo yun? Gets nyo naman siguro. Hindi ako nauuto sa mga ganyan. Hindi ako yung sasanto sa isang tao, magtatrabaho at ibibigay yung pinagtrabahuhan ko sa kanya.
saan ka makakakita na magtatrabaho yung isang tao tapos ibibigay sa'yo. Tapos tatratuhin mo pa ng hindi maganda. Sa akin, hindi pwede yan. Kaya sana po, no, yung mga nagtatanggol kay Pastor Kibuloy, pati sa mga tao niya, sabihin nyo sa akin, sige, kung ni isa walang inargabyado yan, kung ni isa sa inyo walang ginamit yan. Tsaka para dun sa sinabi ni Pastor Kibuloy, natawa kasi ako na nakita kayo sa TikTok. Sabi niya po, siya ang huling pipirma. Pipirma na bago ka makaakyat sa langit? Wag na lang. Baka ibang pirmahan yan. Baka hindi yan sa langit. Kung ikaw lang rin, kiniklaim mo, na pipirma, yung huling pipirma, wag na lang. Iyo na yung pirma mo.